Dito ako sa ano, non-stop para mabilis. Yan. Maganda kasi din tong ano na to, bus na to, malinis. Ang difference lang naman is 100. Dito na, di ba? Mabilis lang. Balik ako kasi yung kaibigan ko, meron siya nito para iwas na ano daw, bed sore. So ayan, ito yung baon ko. Hi ho. Tsaka tubig. Ayan. Pero hindi naman ako mag-iinom. Ano lang ba? Pang ano lang, kung sakaling talagang buhawin. Hindi naman kasi talaga ako pala inom pag nagbabiyahe kasi pala ihik si Bisaya eh. Kanina umaga, hinatid ko si Shanley, tapos nag-gym ako, pagkatas na malengke ako. Pagkatas buti na lang, sila Shanley ngayon hanggang 12 lang. Usually kasi 4:30, 4:15. Ngayon 12, kaya akala ko nga gabi na ako makaalis dito. So ngayon ano pa lang, alas 2 pa yata. So mga ano lang to eh, yung dati, nung papunta ko dati 4 hours lang yon, kaso linggo naman yon, hindi masyadong, walang masyadong sasakyan, walang traffic. Ngayon Saturday, iwan ko lang kung ilang hours din lang, pero basta gusto ko tong ano non-stop kaysa yung regular pahinto-hinto kada may sasakay, hinto nako, aabot ng 6 hours. Finally, umalis na rin isang oras. Ito yon sa paglabas ng ano namin, bus terminal. Ayan. Buti na lang wala akong katabi. Okay. Umulan pa talaga. Ang lakas pa ng ulan. Buti na lang sunduin ako ng friend ko. Grabe, lakas. Traffic dito. Yan, buti pinailaw na. Mina na yung ulan. Sana doon wala na talagang ulan pagkadating. Grabing traffic eh. Bago naman ako umalis kanina, malengke muna ako. Yung ulam kanina is munggo. Hindi pwede si mama kasi ano yun, bawal sa kanya ba, nakaka-trigger, inuubo siya pag munggo, itlog, chicken, kaya pinapaiwasan ko sa kanya yan na kumain yan. Kaya bumili ako ng yung barilis na isda para sa kanya, at saka kay Rhea naman at Shanley yung tugnos, maliliit na isda na yung paglalagyan ng itlog, masarap siya pag tinutorta ba. Anong tawag yun sa Tagalog, yung tugnos. Dito namin yun ni Shanley eh. Masarap yun. Kasi ayoko talaga silang magdilata. Talaga, kung walang traffic, lang siya, 4 hours. Kaso sobrang traffic dito banda sa Bugo.
na ininom ko. Kunting-kunti lang ininom ko kasi nga kahit na may CR naman dito yung bus. Kaso yung sobrang liit, ayoko rin umiihi dyan. Palaihi talaga si Bisaya eh. Ganyan daw pag matanda na. 7:28. CR. Sa may hagdanan. Ang nakasulat dyan, bawal dumumi. Ihi lang pwede. Yan yung suot ko dala to, yung kadala to ni Ma'am Yolanda. Dito na ako 7:35. Alas 3 ako umalis doon kanina, so 4 hours and a half. Usually hindi ako nakain ng dinner, di ba? Lunch lang. Kaso ngayon hindi ako kumain ng lunch para iwas CR. Kaya gutom na gutom si Bisaya. Ihi muna ako dito sa Jollibee. Ihi na ako eh. Ito na yung sundo. Ledya, dalagi kay kasakyanan, Len. Diri ko sakay o nga tora. Hello, ganahan ko si mong sakyanan. Aray, aray. Asa di mo nung imong bus? Ambot, naglibot-libot pang kulin. Nangita kong CR. Katuod ka o sa pagawas diri? Ha? Katuod ka sa pagawas na presensyong O, diha man siguro. Ako rin. Hatag. Andito kami ngayon sa bahay nila. Sabi niya, maghapunan daw muna kami. Sabi ko, kakain talaga ako kasi gutom na gutom ako. Binilan pa niya ako ng bread. Pang breakfast ko daw. Hi, good evening. Good evening, engineer. Ala ka, cute man di kayo ini. Adi mo di man siya kambyada. Vespa. Ha? Vespa. Kabalo ka niyo pa-under? Ambot len, tudluan ko ni mo len. Wala, di ko kabalo ko. Tawagin lang si Akon. Tawagin na to si Akon. Hello, Paps! Ay, okay na ka, Paps? You okay na, Dong? Hi! Hi! Si engineer. Nag-bless ka? Black rice na pa may word mo ka? Ha? Black rice? Oh, singon sa. Nganong nag-black rice man mo len? Nung sa may naana len? Sugar daw. Diet. Ah. Alam, makakaon man gid tayo ni. Kalami paksyon ni len. Adobo. May santol. Oh, ang tagal ko na hindi nakakain ng santol. Tanim nila yan dyan sa labas. Nung mga anong araw yun, nag-send ng photo ito si Ellen na sobra akong naglaway talaga ngayon. Ang sarap. Nilagyan na to ng asin at saka sugar, Len. Dati ito, pagkakain ako kasi may tanim din kami nito sa bahay namin. Yung liso nilulunok ko. Pero ngayon ayoko na, matanda na baka Sumabit. Wala ko kayo ba na baka. Lami alin, mahurot ni nako lin ba?
What the? Hindi maglain ang tiyan. Sabi ko parang maubos ko to. Ayan oh. Ang sarap. Sobrang sarap. Baka kasi yung sasama yung tiyan. Good morning. Dito na ako natulog. Imbis na ang balak ko, maghapunan lang dito. Kasi nga sabi niya, dito kami maghapunan. Inaano kami, kwentuhan. Napasabak sa kwentuhan. 12:30 na natapos. Sabi ni Ellen, dito na lang daw ako matulog. At pagkatapos na breakfast daw muna ako dito. Punta na ako sa hospital. Dito ako natulog sa nila. Guest room. Ay. Yeah. Wala dito si Paichon yung asawa niya nasa Camiguin, pero darating daw yun dito ngayon. Alam nyo ba, kagabi, si Bisaya, matakutin kasi to. First time kong nakatulog din dito sa kanila. Ang laki. Doon sila natutulog sa taas. Ako dito sa guest room nila. Actually, pag yung mama niya, ni Ellen, nandito, kwarto niya to. So, yung kasama naman nila sa bahay, nandoon sa kabila, after ng gym. Yung kwarto ko. Ayan. May TV yan dyan. Ayan. Sabi ko kay Ellen, hindi nga ako matulog mag-isa. Sabi ko, inatulog pa naman na to dito. Itong kasama nila sa bahay, natulog na doon sa kwarto niya. Diyan, may gym yan dyan. Sabi ko talaga, Len, hindi talaga ako makatulog, Len. Ngayon, ginising niya tuloy ito, na-disturbo sa tulog niya. Sabi ko, dito mo siya patulugin sa tabi ko. Kaya ayan, dalawa dito natulog, bumangon na siya, nandoon na, nag-prepare na ng breakfast. Diyos ko, si Bisaya. Ito na. Sarado yata to. Ayan yung santol nila, oh. Ayun, may mangga. Ang dami ring mangga pala. Hala. Ayan, oh. Hala, manghingi ako. Ayun yung santol. Yung santol, hingi nga sana ako, pero nasa ibabaw daw. Ang mga bunga, iwan ko kung nakita ninyo. Ayan, oh. Yung mangga, ang daming bunga. Ito yung binigay ni Ellen sa akin na pang breakfast ko. Hindi naman kasi ako nakain ng breakfast talaga, di ba? Pag ganitong nagbebiyahe, yung yung diet ko, hindi masusunod yun. Ayan ang ulam ko sa breakfast. Kumain na ng tinapay, kakain pa din. Hindi talaga ako nagbe-breakfast, lalo na yung kanin sa umaga, hindi, ayoko. Kaso, na-curious ako nitong black rice na to. Gusto kong tikman. Yan. Magkakon mo mailin, pagdugay mo mukha. Gamay na pagkikan. Yummy, oy. Yummy. Kaon na ta ba? Hindi ka mamangat pa ka. Sige. Sige. Ang black rice, masarap siya. Gusto ko siya. Okay. Sabi ni Ellen kagabi, mag-breakfast lang daw ako kasi matagal talaga siyang gumigising. Tapos kung mag-breakfast, alis na ako. Papagamit nga yung motor sa akin. Iwan ko, hindi ko pa alam paano yun. May nagsabi nung sa last vlog ko na
ang payat ko na nga daw. May sakit nga. Siguro ako. Ganun talaga ako pag yung walang tulog. Si Shanley ganun rin. Pag walang tulog, talagang mahalata mo. Haggard na haggard. Yung mukha, yung parang gaganon. Pero kagaya nito, okay lang naman yung tulog ko kapag pahinga. Hindi naman masyadong haggard, di ba? Ako na ang nagsabi eh. Alam niyo, sa tuwing iniiwan ko yan si Shanley. Parang talaga, namimiss ko siya ba, yung parang ang hirap. Sanay kasi talaga ako na yung magkasama kami palagi. Pati rin si Shanley. Kaya pag sa totoo lang, ito ngayon lalo na pag ito nga ganitong overnight, isa din yan na yung ang hirap. Nahirapan ako pag hindi ko kasama si Shanley. Kaya nga kahapon nung sinabi ko sa kanya na Shanley, before pa sinabi ko na mga before 3 days ganun, sabi ko na Shanley, alis na naman ako, bibisita ako sa Tita J mo. Pagkatapos sabi niya, Umi, iwan mo na naman ako. Sabi niya, hindi mo ba ako namimiss pag ikaw lang? Sabi ko, sobra baby, sobra kitang namimiss. Gusto kitang isama. Pero talaga, hindi pwede doon sa hospital na isama kita. Kasi sa hospital, baby, maraming mga mga may sakit. Ayoko, baka mahawa ka doon. At syempre, yung bed doon, maliit lang din, hindi siya yung bed talaga. Ayokong yung hindi ka maging komportable. Sabi niya, okay, I understand, Umi. Sabi niya, you know, Umi, when you're not here, I'm missing you so much. Ganun siya, pagkatapos yakap niya ako. Tapos alam niyo anong sinabi niya na sobra akong kay Shanley. Nasabi ko talaga, na siya, yung, hindi siya yung, parang mature na siyang mag-isip. Kasi sabi niya talaga, you know, Umi, what I really, really love from you, Umi, because you really take care when somebody is sick. Me, when I'm sick, natataranta daw ako. Tapos, Mama, when she was sick also, you're taking care of Mama. And your friend also, Umi. Even if she is just your friend, hindi naman daw namin, family, still nag-take care pa daw ako. Tapos para akong tinitigan ko si Shanley, sabi ko na, yes, baby. You know, baby, when somebody's sick, you see, when you are sick, how do you feel if I don't take care of you? Of course, I will be sad. Yeah, it's like that, baby. When somebody is sick, you should take care of them. And even if it's not part of the family, you have to visit them. You have to give time to visit them, because you know why? When we are sick, we are so weak. And when somebody visits, we will feel so happy, because we will feel like we are important. That we will feel that she cares. So it will make us happy. We will feel okay. It's like that, baby. It's like automatic in our body. When we are happy, we will be okay. So that's why I'm doing this, because I know when I visit my friend, she will be very happy, and it will make her feel okay. So baby, we have to be like that. We really have to take care if somebody is sick. Hindi natin sila hahayaan, because they will
they will feel more sick. Sabi niya, that's why, Umi, I really, really, really love you. Corinne, thank you. Na-notice mo yun, baby. Kininto ko pa nga sa kanya kasi nung nasa abroad ako, yung nag-abroad pa ako dati, when I'm sick, like I'm alone, nobody is taking care. I have to prepare food for myself. I have to buy medicine for myself. Sabi ko, it's okay if like only just normal fever. One time I am really sick and I feel so weak. And then I have my this one urine problem, yung yung kidney stone, na umihi na talaga ako ng dugo noon kasi pinipwersa ko ba. Grabe yun. Kasi sabi ko nga sa inyo, di ba, abusado ako dati. Wala akong tubig. Ang tubig ko dati is Coke and Red Bull. Tapos Yossi pa. Nagkasakit si Bisaya, ayun. So, ako noon, nasa bahay lang din ako noon. Yung mga mga kaibigan ko, kasamahan ko sa trabaho, hindi sila nakapagbisita kasi yung mangyayari ba na yung naka-duty sila, tsaka pag off naman nila, di ba, lalaba sila. Alam ko yun, naintindihan ko naman yun na may sa off lang naman natin tayo nakakapag lalo na sa abroad. Kaya walang bumibisita sa akin, ako lang. So, doon ko nararamdaman na alam nyo pag pa naman may sakit tayo, di ba? Nagsi-self-pity tayo. Parang naghahanap tayo ng somebody will care, somebody yung nakaalala sa atin. Yung ganon, yun ang kwento ko kay Shanli. Kaya sabi ko, Shanli, the one they are working abroad, it's very hard for them. Because I was once an OFW. It's not easy. It's a big sacrifice. Lalo na't kung magkakasakit ka. So yun, ang nakikinig si Shanli. Kaya din ako talaga pag mga malapit sa puso ko, kahit na hindi, kung may ako na may sakit, yung kapitbahay or somebody na alam ko, paglalaanan ko yan ng oras na makapagbisita ako. Kasi alam ko kung yun nga, yung pag magkasakit, yung wala man lang bibisita sa'yo, ang hirap. So, kaya ganyan ang ginagawa ko kasi iniisip ko yung buhay natin, as Ate Mila nga, sabi ni Ate Mila, very fragile yung buhay natin. Hindi natin malalaman kung kailan ang oras natin, kung magkasakit tayo. So, you just, care for each other. Kung sino when you are able, why not? Kasi ito si Ellen, sa GC namin sa batch na, sabi niya na, very, very lucky daw si Jaisel na kaibigan niya ako kasi pinaglalaanan ko talaga siya ng oras kahit na may Shanli ako at andun din si Mama. Talagang kahit na malayo daw to, pinuntahan ko talaga siya. Sabi niya doon sa GC sa message. Ang sagot ko naman, sabi ko, when I'm able, why not? Napansin pala yun ni Shanli. So, I'm so happy na sa ganyang edad ni Shanli, napapansin niya yung kabutihan na mga gawain ko. At least, di ba, si Shanli na sa murang edad niya, nakakapansin na ng mga ganyan, na-appreciate niya. Yun ang nagustuhan ko kay Shanli. Very, si Shanli, appreciative. Appreciative ba ang tama? Basta ganun. I'm so lucky to have Shanli. I will take care, lalo na pag malapit ka sa puso ni Bisaya. Naglakad ako ngayon papunta ng highway. Medyo malayo-layo pero okay na rin kasi hindi ako nakapag-gym, di ba? Oh. At least cardio si Bisaya, kasi pinapagamit nila yung motor sa akin kaso hindi na andar.
Eh, kala ko nung unang pag ano ko, hindi ko lang alam. Eh, pareho lang pala siya nung ano ko, nung Aerox. Hindi talaga siya naandar. Kaya ito, naglalakad si Bisaya. So, hindi pa rin ako lumagpas sa pag-gym. At, cardio na to, no? Yung paglalakad mo, magandang exercise na to. Ang tagal kung naghintay ng taxi. Ayan na rin. Dito na ako. Dito na ako sa Polymedic Hospital. Yung hospital parang ano, hotel. Alright. Dito tayo daan. May daanan naman doon, ano, elevator. Dito ako sa hagdanan kasi mas madali sa elevator. Ang tagal pa. Tagal maghintay. Yan, ito na. Nasa 3rd floor na ako. Yan na. Alam nyo yung pagpasok ko sa ICU kanina, ang saya. Makikita ko talaga yung saya niya, tsaka pilit siyang ngumingiti. Yung mga batch ko nga, yung sinabi niya na buti nga na ano, nandito ako para sa BFF ko. Sabi ko, syempre, para sa akin talaga, no, pahalagahan natin, mientras tayo ay buhay pa, let's love, share love and care. Kasi, di ba mostly naman sa atin, di ba nagkakita-kita tayo pag yung may patay na. Di ba? Tsaka parang nagkaka-reunion yung mga pamilya na para sa akin pagpatay na, hindi ako yung kailangan puntahan ko talaga. Hindi ako ganun. Para talaga sa akin, yung buhay dapat yung pahalagahan natin, pasayan natin, show care and love. Kasi pag wala na yan, wala na. Diba? Kaya importante talaga when, bigyan talaga natin ng time. Lalo na talaga pag may sakit ang isang tao. Yan ang pinaka-importante sa akin. Kailangan talaga natin, we will care for them. Yung sa kaibigan ko naman, yung isang doktor niya, sabi na pwede na siyang ilipat sa private room. Pero yung dalawang doktor niya, yung sa heart yata, hindi pa siya pumayag na ilabas ng ICU. Ganun ang sabi sa akin ng sister niya. So, ngayon, hindi ko pa nakausap, wala pa naman yung doktor. Pero it's good na may isang doktor na sabi na pwede na siyang ilabas sa ICU, di ba? At least may improvement. Thanks God. Sana talaga makalabas na siya dito sa ICU. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagsubaybay nyo sa channel namin. I love you all from the bottom of my heart. God bless you all.